Constitution, we were thinking of adopting some portions of a parliamentary system like the question hour, so that the members of the cabinet will be obliged to answer questions before committees of Congress. But we could not agree on the specifics, I think, but there is some element of the parliamentary system that we're able to introduce. But we also acknowledge, because we follow the presidential system, executive privilege. So we have a question hour. You can oblige members of the cabinet to appear before you, but they can also claim executive privilege. Now, whether sub-cabinet levels can invoke the privilege, I think they can if they do so as representatives of their cabinet members. In other words, what you cannot do directly, you cannot do indirectly. So if you cannot question the cabinet member, you cannot get the answer by questioning his undersecretary, in my view. So it depends whether or not the question really is something that pertains to the work, sensitive work of the cabinet member. Thank you, sir. To your mind, sir, the orders to the Chief PNP, therefore, are executive privilege. Is that correct? They partake of functions that pertain to national security, so they might be subject to privilege. It is, I think, in case of doubt, we should decide in favor of the privilege because of the because of the presidential system that we have. So the parliamentary elements are an exception. So in case of doubt, you decide in favor of the rule against the exception. That's right. Thank you, Honorable Ascuna. And perhaps we go to another topic, and that is that as important as the details of the actual arrest of PRRD are the events which took place prior to this. Firstly, the Quadcom hearings, the arrival of the ICC personnel in the country, the Senate Blue Ribbon Committee hearing, the DOJ task force and case buildup. Let's tackle them in chronological order. The Quadcom started in August, and among the most important witnesses discovered by the Quadcom were those testimonies of Reina Garma and Leonardo. Is that right? That became a pivotal prosecutor. Would you like to assay an opinion? Mahalaga po yun, yung dalawa, no? Yes. Again, good afternoon, Madam Chair. Yes, You are correct, Madam Chair, in pointing out that Reina Garma was one of those witnesses called in the Quadcom committee hearing, and her testimony in that Quadcom committee was one of the more important highlights of the investigation. There were other witnesses who were called, I believe. I think the Leonardo testimony was also very crucial. That is correct, Madam Chair. And they identified an individual called Muking, Peter Parungo, among others. Is that correct? With a bank account where allegedly the incentives to policemen were deposited. I believe that was mentioned, Madam Chair. Yes. Okay. And SOJ thereafter urged the DOJ to cooperate and assist with the Quadcom in providing all the testimonies necessary. Is that correct, Secretary Remulla? Yes, ma'am. And in fact, we have written communication with each other on Oh, this is matter. that so? I'm Yes. only aware of the Department Order 778. No, but with the Quadcom, it was a formal turnover of documents. I see. The former president also appeared at the Quadcom noong November. Di ba napunta din siya dyan? Further, ICC personnel also
have been coming to the Philippines. Is that not correct? I have no knowledge of that. I have no personal knowledge, ma'am. Yes, in the transcript of the first hearing, I believe you said that you have no knowledge that as a matter of fact, labas-pasok. Parang ganun yung sinabi nyo, labas-pasok ang mga dayuhan sa Pilipinas, di natin alam kung sino-sino na yan. Tama po ba? Tama po. Nasabi ba yan? Oo, tama po yan. Oo, Tumpak po. tama ba yung sinabi ninyo dati? Opo, yun po sinabi ko. Okay. Pwede ba natin ipakita yung binigay ng Bureau of Immigration na nagsidatingan yung ICC personnel noong October ng last year. Ang unang dumating ay isang interpreter na ang balita may koneksyon sa Pilipinas, Maya Destura Bracken, US citizen, dumating ng October 4, interpreter ng ICC. May dumating na hindi ko sigurado kung narito pa kasi ang balita umiikot dito sa iba't ibang luxury hotels. William Rosato, ang balita British siya, dumating October 15, abogado ng ICC. Hindi naman po sikreto to kasi nung hinanap ko yung mga pangalan, nandun naman at naka-LinkedIn na ICC sila. Nandito sila sa Pilipinas, yung flight details narito. Andito rin yung si Mr. Kasam, Canadian, dumating dito at siya rin ay security expert. Ganon din, dumating rin dito Mr. Kala, British, October 24, investigador. Hindi po ninyo alam to, parang natanggap ko lang to sa Bureau of Immigration sa pagkaintindi ko nasa ilalim po ninyo. Nung panahon na yun, ma'am, I had a gallbladder operation. So I was indisposed for around 2 weeks or 3 weeks. October po. October. Opo. Pero hanggang ngayon, nandito pa raw o kaaalis lamang. Halimbawa, si Mr. William Rosato, mula October hanggang very recently yata, o baka narito pa. Nababalitaan ko umiikot dito Wala hong nag-advise sa akin. So, At hindi ko naman kasi tinatanong na, sapagkat ang paniniwala ko talaga, labas-pasok lang ho talaga lang ang mga tao sa atin. At hindi naman pwedeng tanongin kung ICC sila o hindi. Hindi naman pangkaraniwang tao to Talagang ICC investigator to. So, walang pake ang DOJ, hindi kayo interesado, ICC nang pinag-uusapan. Ano ho yan unless meron po silang naging atraso sa bansa at meron silang ginawang illegal, ay wala ho tayong magagawa. Dahil sinusubukan po nating igalang talaga ang karapatan ng lahat. Sinasabi ninyo na ganun, subalit mukhang may proposed agenda sila para magbigay ng mga dokumento, affidavit, mga postmortem record. Somebody clearly arranged for their accommodations and transport, hindi po ba? Alam nga naman, hindi ko nag-grab ho, car yan, o 3 sakay ng jeep para umabot sa batasan. Kasi sa batasan sila di ba? Alam nga naman na alam nila, mga British, mga American, nakakakuha sila ng dokumento sa mga presinto. Hindi nga namin makuha, mga senador kami. Ano ho kasi, ang mga dayuhan po na kagaya po nila sa nationalities nila, visa-free po yan for 30 days. Oo, alam kong visa-free, pero alam nila pumunta sa iba't ibang presinto sa Caloocan, alam nila hagilapin yung mga tao sa Batasan Hills, at higit sa lahat, tinulungan sila ng pulis para kumuha ng mga PNP documents. May alam ba kayo, General Torre, Chief Marbil? Malamang po, kung tatanungin niyo po ako dyan, kung may alam akong maaring tumutulong sa kanila, marahil may kilala po akong tumutulong sa kanila. Isang pari po na matagal ko ng kaibigan na tumutulong sa kanila. Hindi, kasi ang liwaliwanag, andito sa screen, hinihingi nila yung mga testigo, yung documentation, mga police blotter, mga ebidensya. Hindi yan binibigay sa miskisinong turistang tumatambay. Tinulungan talaga sila, di ba? Hindi po ang DOJ ang tumutulong sa kanila. Sino kaya ang tumutulong? Baka naman si Chief PNP Marbil, alam niyo kung sino tumulong? Dahil nakakuha sila Pati mga ospital, nakadali sila ng mga confidential records kung sino-sino ang DOA na dumating sa East Avenue. Sinong tumulong sa kanila para hagilapin lahat ito?
Kasi hindi naman na makapanipaniwala isang British, Canadian, Amerikano, nakakaikot sila, sisipot sila sa presinto, ibibigay ng pulis lahat ng dokumento. Marami ho kasing civil society organizations na tumutulong talaga sa kanila. Eh di ba yan din nga ang reklamo nila, hindi sila binibigyan ng dokumento ng pulis? Baka si Chief Marbil, may alam po ba kayo? Bakit binibigay lahat itong hinihingi? Madam Chair, Police blotter, seized evidence, radio transmissions. Naku, talaga, tactical operations na to, ang bigat ha. Tapos yung drug operation details, total number during the time period. Yan ang hiningi nila sa Batasan Hills eh. Tapos ibinigay naman. Ba't po nagkaganon? Kadali-dali sa kanila. Madam Chair, Hirap there's, na hirap po kami dito sa Senado kumuha ng mga ebidensya katulad niyan. Madam Chair, during my time as a Chief of the Philippine National Police, I have no request coming from the ICC to give any information regarding this matter. Si Executive Director Alcantara, alam po ninyo na may humihingi ng kung ano-anong papeles? ICC, nagtanong ba sila? Meron pang bank records eh, di ba? May bank I'm sorry, secrecy madam. tayo. I am not privy to any of these. All these requests. Hindi nakakapagtaka kasi yung agenda na ibinigay ng ICC na pagkatagal-tagal nila rito at saka detalyado to ay hindi biro-biro, Police Station 6, Batasan Hills, QC. Lahat ng blotter, seized evidence, etc. Paano nila na-pinpoint yung ICC, na-pinpoint yung Police Station 6 sa Batasan Hills? Ang galing naman po nila, kararating pa lang sila sa Pilipinas, alam na nila lahat ng lugar. I think it's the Committee on Human Rights before the Quadcom that came out with the Station 6 reports. If I recall it right, I think it was Congressman Abante who was chairing that hearing. Tinulungan daw sila ng Colonel Romil Avenido, tao yata ni General Torre, tama ba yun? Doon sa Batasan Hills, sa Station 6, nung QCPD daw kayo, tao ninyo, tama ba yun? Madam Chair, in the next hearing, can we require the presence of that Colonel Abinedo? Kasi yun ang tinuturo at yun ang nabanggit ng ICC. Kilala po ba ninyo si Colonel Romil Avenido po, General Torre? Romil Avenido is the station commander of Police Station 1 when I was the QCPD district director, ma'am. That's He was right. transferred to Station 6. That's right. I'm not the district director already. That's right. He was then transferred to Station 6. And you can't just walk into a police station and start demanding all sorts of documents. And who liaised with them? Sinong nagbantay sila sa kanila? Alam ko na may mga magagandang sasakyan sila. Paikot-ikot sila. May security pa sila. Ang balita, pulis pa nga nagbabantay. So siya rin ba yan, Chief PNP? Madam Chair, during my time, I have no request coming from the ICC or any from. So I have no idea about it. Sinasabi niyong during my time, kailan ba kayo naging Chief PNP? Ma'am, April 2024. Oo, ito October 2024, yung iba na natili rito hanggang palagay ko yung iba kaaalis lang o kundi narito pa. Matagal That is, sila, so Madam it's Chair. during your time po. That is already during his time. Very much your October time. na yun eh. Madam Chair, with that, I have no idea and have no request coming from the ICC po. But sino nagbigay ng security? Na police? Sir, I have practically no idea po, sir. Sigurado po kayo? Kasi nakakuha rin sila ng medical records, may financial records, police records, forensic evidence. Medical records are confidential, alam naman natin lahat yan. Paano nila nakukuha lahat yan, pati CCTV? Paano nila nakuha? At very precise ang pagkakuha, ang dali-dali. Sinong tumulong sa ICC sa palagay ninyo? Wala ba kayong suspecha o alam kung sino? Ma'am, Madam Chair, we will just investigate, but I have really no idea regarding this matter. Si General Torre, pinuno ng CIDG. Siguro alam niya, kapag may tao na nagtatanong sa mga presinto, sa mga ospital, hindi ka ba magdududa, mga dayuhan pa man din? Di ka ba magtataka na patanong-tanong? Siyempre, aalamin mo, ano ba nangyayari dyan? Ba't nakikialam?
Hindi mo ba naramdaman na andito na yung mga dayuhan, tanong na ng tanong, ang dami-daming hinihinging ebidensya. Sino tumulong sa kanila? That is why, Madam Chair, I move that at certain Colonel Abinido be required to be present in the next hearing. Ganon. At may nababalitaan kami, may Mark Diskay daw na alalay nila, tapos nasa 5-star hotel sa Raffles, at madalas sa Maidas, at doon nagtatrabaho, maraming presidential suite, sunset suite, at kung ano-ano, 5 to 6 security daw na provide ng ating kapulisan, at 4 to 5 na mga tsuper na nag-i-standby. Tapos umiikot sila, may mga escort pa sila na Pilipino, at ang balita ko, nagkaproblema pa sila dahil doon sa Forbes Park may umihi yata at nagalit yung mga kapitbahay. Kaya ako lang narinig to kasi mga VIP daw, kaya hindi daw pwedeng guluhin. Wala kayong nababalita ang ganyan? Yung tungkol sa pagtitipon, pagkakaladkad sa iba't ibang testigo dyan sa Maidas Hotel, may mga important individuals, mga VIP rin, na ini-interview nila 3 oras minsan. Hindi rin niyo napapansin. Madam Chair, I have no idea regarding this matter. May balita na si dating Senador Trillanes, may ganun din. Si Ambassador Lacanilaw, meron ba kayo alam dito? Kasi hindi rin namin alam to. May alam ba kayo kung sino ang tumulong sa ICC? Wala ma'am, wala ma'am. Wala ho akong knowledge regarding sa ICC on their dito status nila dito o kung So ano. walang may alam kung sino tumulong sa ICC. Pero tinulungan sila ng todo. At sigurado ako na may suspecha siguro tayo. Sinong tumulong sa ICC? Andyan yung NSC, laki-laki ng budget sa Intel. May Intel funds AFP, may Intel funds lahat ng PNP. Ang laki ng confidential fund, Office of the President, may NICA. Sa lahat nito, sa bilyon-bilyon na inaalat namin sa confidential and intelligence fund, hindi ninyo naramdaman kailanman na nandito na yung ICC October pa na nakaraang taon. Tama po ba? Walang may alam sa anuman, sa ating DOJ, sa ating PNP, CIDG, higit sa lahat. Wala kayong nakikita kahit kinukunan na tayo ng kung ano-anong ebidensya at mga confidential papers. Wala kayong alam. Madam Chair, for the PNP, we didn't get any request coming from ICC to help them regarding the evidence that they need. Okay, tignan natin. Sige, let's head on. Una, may Quadcom. Ikalawa, yung Senate Blue Ribbon. Ikalawa, yung ICC mismo napunta rito. Ikatlo, meron pang Senate Blue Ribbon. Naalala nyo, napunta rito si Presidente Duterte noong October at nagtestigo. Kaya lang walang sumipot kina Garma, Leonardo at Kerwin Espinosa. Di ba? Yun yung nangyari sa Senate Blue Ribbon. Maliban doon, ikaapat, may DOJ case build-up. At naalala ko, eto na naman yung memo natin na nagkaroon ng task force on 4 November, already alluded to by our prosecutor, to cooperate with the Quadcom. Am I citing this correctly, Prosecutor Fadulion, please? What we have, Madam Chair, was a department order issued by the Secretary of Justice creating the task force, which would look into the investigation which was being undertaken by the Quadcom at the time, and following the leads and working with the law enforcement authorities to try and come up with the possibility of reviving these old or cold cases. So yun po yung department order na nag-create noon, at binigyan po sila ng 6 na pong araw base dun sa unang department order na nilabas para mag-submit ng kanilang initial findings. Dumating dito yung ICC October, biglang-bigla, November 4, nagkaroon kayo ng task force. Ang
ICC ba ay humingi ng tulong sa DOJ? Wala po, categorically, I will say, Madam Chair, na wala pong lumapit na taga-ICC sa amin, sa Department of Justice, para humingi ng tulong patungkol dito sa mga investigasyon At na hindi ginagawa naman kayo namin. nag-volunteer na tulungan yung mga ICC na Wala narito? po kaming maibo-volunteer kasi hindi naman po namin alam kung sinong kakausapin at wala po nakipag-ugnayan sa amin. Kasi may ibang nagsasabi that the task force was supposed to pick up where the ICC could possibly have left off. Tama ba yun? Hindi po. Ang sinundan po ng task force dyan, tulad po ng binanggit ko kanina, yung mga resulta ng investigasyon at impormasyon na nakuha at nakalap ng ating Quadcom Committee. So, katulad po nun, halimbawa yung kaso ni Barayuga, so sinundan po yon base doon sa testimony nila Garma. And then, meron pa hong tiningnan na ibang leads doon at doon po sila nagsimula magtanong at kumausap ng mga testigo on their own. Wala po silang coordination with the ICC. So, ang coordination lang ninyo, katulad ng binanggit ni Secretary Remulla kanina, yung Quadcom, yung Senate, yung binabanggit sa 778, yung CHR, at yung iba pang PNP, Witness Protection, yung iba pang ahensya ng ating pamahalaan. Tama po ba? Tama po yan, Madam Chair. So, sa panahong to, meron ng tatlong separate bodies trying to pin down PRRD. May Quadcom, may ICC, may DOJ Task Force, may ikaapat pa, yung Senate. So, apat na sila. Yung DOJ task force ho was really to check on EJ case. Period. Wala ho kaming aim of pinning down PRRD. Wala ho yan. Hindi ho totoo yan. Pero EJK ang tinutumbok, kaya siya nagtestigo sa Quadcom, di po Opo, ba? opo. Kasi, ma'am, karapatan po ng bawat Pilipinong maghanap ng hustisya eh. Kahit mahirap sila, kahit wala silang station in life, pag sila ho ay naapi, naghahanap po ng hustisya. Kaya Siyempre. kung meron ho silang nilapitan na taong nakakausap namin, syempre pinakikinggan po namin. At yung mga tao mismo na nangangailangan ng tulong, sinisikap po naming tulungan. Siyempre, hindi natin pinagkakait ang karapatan ng bawat isa. Matanda man, bata man, mahirap man, mayaman man, talagang pantay-pantay tayo sa harap ng batas. Kaya lang, nagtataka ako kasi napakarami na ng investigasyon, patong-patong. Meron pang CHR, di po ba? At in-interview si Richard Palpalawatok ng DOJ Task Force. Nasa inyong record yata, Laila De Lima, Nery Colmenares. Tama po ba? Na-interview yan ng DOJ. Opo, opo. Ano nangyari at bakit po na-interview? Sila po ay in-interview batay po dun sa, tulad ng sinabi ko kanina, yung mga lumabas po dun sa Quadcom hearings, ma'am. So, Pinagtatakaan lang namin dahil hindi naman sila victim o testigo o kamag-anak ng alleged victim ng EJK. Ang pagkakilala ko lang sa kanila, katunggali ni PRRD, yun lang. if I may answer, ma'am, no? Yung may mga binanggit kayong pangalan, katulad po ni Richard Palpalatok, binanggit niyo rin po si Senator Laila De Lima. Maaring tama po kayo dun sa inyong sinabi. May nagsabi lang sa DOJ at nakita ko may anunsyo yata sa inyong website somewhere. Oho, pero hindi lamang po sila ang kinausap. Marami po ang kinausap. Andiyan dyan po yan si Father Flavie Villanueva. Bakit po siya kinausap? Dahil meron po siyang mga grupo ng mga naging biktima ng karahasan na kinausap at kailangan makausap ng ating mga prosecutors. Andiyan dyan din po si PNP Chief Romel Marbil na kinausap din po namin upang kami po ay mabigyan ng ang tawag nito, impormasyon hinggil dun sa mga kaso na gustong tingnan at imbestigahan hinggil sa EJK. So, ito po ay kinausap upang makunan po ng leads para kung meron pong mga kaso na gustong isampa na walang ebidensya noon, maari pong buhayin. Kahit hindi sila yung biktima, hindi sila yung pamilya, o hindi sila testigo sa anumang krimen. Opo, kasi kahit na anong impormasyon po na makuha namin ay tinuturing po namin mahalaga at makakatulong po doon sa investigasyon na gagawin po ng task force. So, ibig sabihin, nung end of the year ng nakaraan,
Meron ng legal team daw ng DOJ drafting a complaint for murder under RA 9851 for the deaths of 3 persons in the Davao Prison and Penal Farm. In coordination nga ito doon sa Quadcom. I'm not so particular, ma'am. I can get that information kung meron na pong complaint na na-prepare. No? Pero malalaman po natin, sa ngayon po, wala pa pong naisasampa sa amin, sa pagkakaalam ko. Pero kung meron na pong preparation yung task force, I'm sure they will submit it to us po. Ma'am, we found it necessary. Kinailangan po magtayo kami ng task force for EJ case. Sapagkat nung turn over sa amin ng Quadcom yung kanilang mga findings, we could not rely on them for being just incomplete. Kasi hindi ho talaga kompleto to make a case. Kaya kailangan po i-case build up. That's the reason why we put up the task force, ma'am. Pero ang balita ko at may nakita akong draft na March 6, yung task force ninyo humihingi pa ng 60 days para matapos yung investigasyon. Pero hindi binigay itong request na to. March 6 to kung 60 days abot pa tayo ngayon. Was the DOJ aware that the ICC was going to issue a warrant already, so 60 days was unnecessary? Hindi po, hindi ho kasama sa usapan niya kasi yung Bakit 60 days hindi po, pinagbigyan yung additional kaya 60 po days? sabi ho sa akin na isang prosecutor, sumulat siya sa akin, iyan po verbally ho, sinabihan ko pwede na naman extend na 60 days. Kasi nga, mahirap po talaga magagilap ng mga kaso na matagal na ho nangyari. Yun Ang na sabi nga. ko nga nung isang beses, wala nga wala nga mga police report, wala nga mga blatter ang marami. Para mahirap ho itong trabaho namin na gumawa ng kaso at Palibhasa nga mag-case build up. napakahirap at saka mga cold case na yan at nakaraan na yung taon-taon, bakit pinagpilitan at hindi binigay yung 60 days na hinihiling? Hindi, binigay po namin ng 60 days. Kaya lang hindi na kami sumulat. Ito'y verbal na lang. Pero March 6, 60 days, aabot pa yan ng ilang buwan? Yes, Prosecutor Fadulion. March 6 yung sulat Yes, kung ako po'y pahihintulutan ninyo. Ito po yung naka-flash dito sa screen ngayon, Madam Chair. That is a Yes bogus document. That is Ganon? not a real document because there is no such document which contains exactly what is highlighted there. Yan po ang totoo. Ang meron po kami, So saan galing yan? Sino si Abugan? Herbert Calvin Abugan is the OIC Senior Deputy State Prosecutor of the Department of Justice. He heads the task force. So totoong tao siya? Totoong at tao po totoong siya. hepe siya nung Totoong task tao po force? siya. Yung dokumento po ang hindi totoo. Dahil sa, kung titingnan niyo po, Madam Chair, wala hong pirma yan. Kung yan po ay totoong memorandum na nakalusot at nakarating dun sa kinauukulan, dapat po pirmado yan. So binaliwala na lang to at para sa ating lahat, sinasabi nyo peke to. Manufactured po ito kasi po pinaghalo-halo nila yung nilalaman po niyan. Yung sinasabi po ninyong hinihingi na extension na 60 days, kaya nga po, hindi nga po totoo yung dokumento. Pero ang hinihingi pong extension na 60 days, kasi dun po sa unang department order na ginawa ni Secretary Boying, 60 days lamang po ang taning na binigay sa kanila para magsimula sila ng investigasyon. Kulang po yung panahon na yon, kaya po sila humingi ng karagdagan. Now, part of those that are indicated in that document, no, na sinasabi naming non-existing, ang tanging dokumento na nilabas namin ay yung pinadala po namin sa Senate Blue Ribbon Committee, updating the Senate Blue Ribbon Committee on March 6, 2025 of the events that happened in So yun, tama yun. Opo. At hindi 60 days ang hinihingi. Walang ganon. Wala po kaming binabanggit na 60 days doon po sa sulat. So yun binigay ninyo sa Senate. Yes, Madam Chair. So, ang tinatanong ko lang, sa dinami-dami ng investigasyon, may task force pa ang DOJ, bakit yung DOJ hindi na lang nag-conduct ng sariling investigasyon? Imbes na nag-ICC pa at kung ano-ano pa. Nag-task force naman kayo. May Quadcom pa, may Senate pa, di ba? Tama po. Ang sinasabi ko, lahat ng ebidensya, dokumento, testigo nang galing sa gobyerno ng Pilipinas. Lahat ng pangyayari ay nasapit dito sa Pilipinas. Ang buong kaso ng ICC sa ebidensya at testigo ibinigay
ng Pilipinas? Bakit di na lang ang admin ang nagsampa ng kaso kay Presidente Duterte sa husgadong Pilipino? Takot ba tayo sa dating Pangulo? Wala ba tayong kumpiyansa sa ating mga huwes, sa ating mga husgado? Tignan natin ang mga kaso sa ICC. Ang liwaliwanag, unang-una, doon sa ebidensya ng ICC prosecutor, nanggaling lahat sa agendang ibinigay at kinalat ng ICC. Ang liwanag kasi lahat ng dokumento galing sa PNP, galing sa drug watch list, financial records, forensic evidence. Ikalawa, yung timing. Nagdududa kami kasi una, may committee report yung Quadcom ng 18 December, pagkatapos yung prosecutor, agad-agad pumila na ng warrant of arrest sa February 10. Pagkatapos noon, March 7, may ICC warrant. So, looking at this series of coincidences, parang may all-of-government approach na dakipin ng dating Pangulo. Ang hindi namin maintindihan, klarong-klaro naman na ito rin ang binasehan ng ICC case. So gusto lang namin maintindihan kung paano nangyari. Hindi naman nila makukuha yan kundi galing gobyerno. Pwede po akong sumagot, ma'am. Yung binabanggit niyo po, ma'am, na confluence of events na nangyari, mga petsang binanggit po ninyo, wala pong kinalaman doon sa ginagawang investigasyon ngayon ng aming task force sa department. Ibig sabihin, nandyan pa rin yung task force? Nandiyan pa ho yung task force. Hindi pa po natatapos yan dahil Naku, magdahan-dahan ka ba to? dahil sa napakarami pa pong kasong dapat tingnan. Ngayon, ang banggit niyo po, Madam Chair, is that bakit hindi na lang dito gawin yung investigasyon? Iba po yung naging subject ng investigation, kung di po ako nagkakamali, patungkol sa dating Pangulo. While it covers the period 2011 to 2019. Ito pong mga investigasyon na ginagawa ngayon ng task force ay patungkol po doon sa mga biktima, naging biktima ng tinasabing drug war. At itong pong mga tao na to ay ngayon pa lamang lumalabas. Sinasabi po natin, meron pong mga dokumento, andyan dyan yung mga ehensya na pwedeng lapitan. Hindi po ganun kadali. Pero maliwanag yung 2016 to 2019 na sinasabi nyo sa ICC, sako pa rin ng task force ninyo. Sako po siya, pero hindi kaya po nga, siya aktual na kaso na subject noong kaso na kinakaharap ngayon ng ating dating Pangulo. Ang amin pong ginagawa ngayon ay tingnan itong mga but they're kaso. overlapping surely, Prosecutor Fadulion. They may overlap, that's what we're trying to find out. That's what we're trying to find out po, ma'am. But what we're just saying, I think there's no mystery. Nandyan naman sa warrant of arrest ng ICC, nandyan naman sa prosecutor's brief. Maliwanag naman. yes, it would overlap, ma'am. I would agree with you if the subject matter and the persons involved and the victims are the same. But remember, there are so many other cases which are being cited, and these are the ones which are being looked into by the department right now. Kaya kinakausap po yung mga testigo, at dapat po sana nating maunawaan na ito po ay pinaglipasan na ng panahon. Ilang taon na po ang nakadaan dito. Hahagilapin po yung mga testigo, ang mga dokumento at mga ebidensya. Kaya nga, nung unang hearing, sinabi talaga ni SOJ Remulla na natuklasan lang nila na magkakaroon ng warrant nung March 11. Pero nakikita natin, buwan-buwan na ito. Nag-umpisa pa nung Mayo, aktibong-aktibo na. At it involved the cooperation of so many government officials. At nandyan yung kung sino-sino, di ba? Andyan na yung DOJ, sumapi na yung House of Representatives, yung Senado, DILG, DOJ, PNP, CHR, DND, AFP, PCTC. Ang dami na umabot na sa cabinet level. At lahat ng galing sa Pilipinas, yung ebidensya, parang mahirap paniwalaan na hindi tumulong ang ating gobyerno sa lahat na ito. Sana ho, alam namin kasi sasabihin namin na totoo, ma'am. Kasi eksakto. Wala talaga ho kaming alam na nakipag-usap. Sapul. Doon sa hiningi ng ICC representative, sapul din yung binigay ng Pilipinas at sakto din yung lumabas sa ICC warrant of arrest at yung prosecutor. Ma'am, yung mga civil society organizations na naglalakad dito, masipag sila. Nasabihin ko sa inyo. Pwede ninyong sabihin o banggitin yung pangalan?
Kasi kahit civil society ka, kahit senador ka, hindi mo naman nakukuha yung mga police blotter, yung mga CCTV, yung mga medical records. Imposible mo naman makuha yan. Ayoko hong baka gantihan pa ho sila eh. Kasi marami pa hong salarin na nakalaya pa rin hanggang ngayon at naka-uniforme pa rin ho. Senator Bato, ganun ba kadali makakuha ng bank records? Palagay ko, di ba, covered yan ng bank secrecy? Parang imposible makuha yan. Paano nakuha lahat yan kung hindi tunulungan ng ating pamahalaan? I have no idea, ma'am. Basta Ang PNP ba? marami masipag hong magkapang yung mga Ganon. civil society organizations Chief PNP at saka na General. nagpa-facilitate po ng lahat ng yan. Si Chief PNP po, si General Torre, sinasabi ninyo na makukuha yung forensic evidence, lahat ng testimonial evidence, police blotter, CCTV footage, at kung ano-ano pa, makukuha yan sa presinto. Basta pupunta ka doon, dayuhan ka. Halos hindi ka nga makapagsalita ng wika na naintindihan. Pero madadali mo lahat ng dokumentong yon. Ganun ba kaluwag ang presinto natin? Madam Chair, hindi po. We need a request coming from the court if you need, or coming from us, requesting us na kailangan po for investigation. So, nag-request po ba kayo? Dahil klaro naman, wala naman na court order. As far as I can remember, wala pong request coming from the ICC na mag-request sa PNP. So, dun sa Station 6, paano nila nakuha lahat yun? Sa Batasan Hills, sa QC. Paano na nadali lahat ng dokumentong yun kung wala namang court order at wala namang kayong utos? Madam Kahit Chair, ano pang sipag ng civil society, hindi nila makukuha yun kasi confidential, di po ba? yes, Madam Chair, but we will investigate regarding this matter, but I have no idea regarding this matter. Wala pa ho yung Quadcom, ma'am, nung nag-i-investigate si Congressman Abante under the Committee on Human Rights ng House. Napanood ko po yung episode na yun eh. Dito, pagkatapos po nun, nag-merge na po sila into Quadcom. Pero doon po sa hearing na yun, ang dami po lumabas talaga. Ang dami hong information na lumabas with regards yung sa mga patayan po na nangyari sa Batasan nung panahon na yun. So, ang sinasabi po Pero, Madam Chair, yes, Senator Bato. hindi naglabasan doon yung mga forensic report, hindi naglabasan doon yung mga ebidensya, yung mga medico-legal report, o hindi naglabasan doon. Ito very detailed ng mga bagay-bagay. So, it gusto siya, Madam Chair, na kung yung complaint ng mga biktima ng AJK Kuno, na hindi sila makakuha daw ng blatter sa istasyon, ibig sabihin, Pilipino yun ha? Complainant mismo. Ibig sabihin, napakagaling nito mga taga-ICC at nakuha nila lahat ng record na ito without cooperation coming from this government, Madam Chair. Kaya nga pinagtatakahan natin kasi nagsusumipag tayo sa Senate, di naman natin madali yung mga ebidensyang yan. Nandito si Secretary Manalo at nais kong itanong kasi nung 28 March, inulit rin ng Malacanang matapos na yung aresto na yung ICC has no jurisdiction in the Philippines. We also agree that the ICC has no jurisdiction and that statement is tantamount to a rejection of ICC's jurisdiction over the country. Kasi hindi na tayo party sa Rome Statute. Tama po? Sa Law of Treaties, di ba? Ganun po? Yes, ma'am. That's how it goes. Tama. Are you familiar with the executive order of U.S. President Donald Trump, which imposes sanctions on the ICC? It was issued on February 6 of this year and effectively freezes all properties and interest in properties found in the U.S. or held by U.S. persons, practically anyone who helps investigate, arrest, detain, or
investigate certain persons. Hindi ba ganun yung executive order, yung tungkol sa sanctions sa ICC? Among the protected persons is a citizen of an ally of the U.S. not consented to the jurisdiction of the ICC or not a state party to the Rome Statute. Ayan. So, ang tanong ko, andito rin, makikita natin, may dokumento na ang Pilipinas is identified as a major non-NATO ally. Tama po ba? Matagal na yan, luma na yan, no? Di ba, yung non-NATO ally tayo, hindi naman tayo NATO, pero talagang kaalyado tayo. Tama po ba? It's considered parang ganun, non-NATO ally. So sakop tayo as a major non-NATO ally, although it's alleged that the executive order of President Trump seeks to protect Benjamin Netanyahu in Israel, all non-NATO allies are in fact covered. Tama po ba? Well, ma'am, I don't really know if there's exactly that kind of provision. Well, it's written very clearly in the executive order. I mean that they would protect them from ICC. I think ang aim ng US is really to protect US targets. In case a country helps in getting a US target arrested by ICC, they may come in. Since the Philippines continues to reject the jurisdiction of the ICC, we're not a party to the Rome Statute, both of the conditions indicated in the executive order. Is the former president therefore a protected person under the issuance of President Trump? I don't believe that that would be covered. In fact, we haven't Why heard, not? We are a major non-NATO ally. we've not heard anything from the United States on this We point. don't need to be told. We just comply with the law. Well, as I said, we have not heard anything from the U.S. in that. In fact, our I think talks- we're not expecting to hear from them. Well, I think they would have come to us. In fact, when we've had talks with them, our talks have been on very different issues, our most recent talks. But I'm not quite sure whether that's exactly... I'm just considering that the wording of Section 8D2 of that issuance says, citizen or lawful resident of an ally of the U.S. has not consented to the ICC jurisdiction or is not a state party to the Rome Statute. A very plain reading will say who is within the coverage. So we've not consented to ICC jurisdiction. We're not a state party. Paulit-ulit po. At ang Pilipinas ay talagang dineklarang major non-NATO ally. Di po ba? Well, yung major non-NATO ally has been there for a number of years. But I'll just say first on the Kaya nga, hindi naman nagbabago yan. Matagal na yan But eh. on the jurisdiction, since we are not a member or no longer a member of the ICC, we've already made very clear we were not under jurisdiction. What happened in the case of President Duterte was that our cooperation was with the Interpol, and that we are a member of the Interpol, and there's nothing in the U.S. statement that says cooperation with Interpol would not be acceptable. So we did not. I'm not making we did reference not, to any of that. I haven't mentioned Interpol. It But came we from you, haven't Secretary cooperated with, Manalo. we have not cooperated directly with ICC because they have no jurisdiction over the Philippines, and we have not been But in we're contact. using an ICC warrant. The Interpol has never issued a warrant. President Duterte is not wanted by the Interpol. They were just relaying. Look at the email in the diffusion order. Well, the cooperation, all I can say, ma'am, cooperation is with the Interpol, not with the ICC directly. I think that's not the question, sir. It's unresponsive. Have we consented to the ICC jurisdiction? No, we have not, and that's why we have cooperated with Interpol. That's why I don't believe we fall under that U.S. executive order. And anyway, anyway, I believe if there were any issue, it would have certainly been brought to our attention. Yes, Secretary Remulla mentioned in the first hearing international humanitarian law, which confused everyone because it only refers to wartime relief and largely to the Red Cross. And possibly crimes against humanity as part of customary international law. Papayag tayo, pero yung jurisdiction ng ICC, customary na rin. May universal recognition of ICC jurisdiction. Paano nangyari yun?
I don't get it, ma'am. You referred to the basis of the Interpol and the ICC warrant. Since we are no longer under the jurisdiction of the ICC, ang sabi po ninyo, yung international humanitarian law ang Ma'am, it's ini-invoke nyo. it's the world Eh, community. panggera naman yun, at It's, saka it's the pang world Red community Cross. that has a regime that recognizes international humanitarian law and gross violation of human rights, ma'am. Pero kahit may international humanitarian law, which is really irrelevant in this case, wala namang digmaan, wala namang hinaharang ng Then mga it's a human relief rights factor, workers. ma'am. Pero hindi naman siguro universal recognition of ICC jurisdiction. No, more than Meron 100 bang ganon? more than 100 countries do recognize the jurisdiction. Yes, but even if you're not a member, you fall under them. Akala ko sabi mo hindi. Ano nga ho eh, the country is not, but the individuals are. Kasi ano nga ito eh, parang in fact, yung mga sinulat po after the arrest of the former president, it changes the complexion of politics. Kasi yung impunity may have a lesser role in the future. Yes, so in order for the ICC to exercise jurisdiction over an individual, kasi nga kanina nalilito na si Bato tungkol sa individual at state, the Philippines must still at the very least consent to jurisdiction over the individual, tama? Nag-consent ba tayo? Ano ho yan eh, gagawin nila yan whether we like it or not. Okay. At binanggit ni Secretary Manalo, katulad ni Pangulo Bongbong, na yung Interpol ang dahilan. Eh, tanggap naman natin ang Pangulo ay napakalawak ng kanyang diskarte, ang kanyang kapangyarihan para ayusin ang ating foreign policy. But I can't accept that the Philippines was merely complying with commitments to Interpol, which has been alluded to by Secretary Manalo again. Hindi ba dapat sabihin na talaga yung katotohanan ay kahit we were assured that the ICC has no jurisdiction in the Philippines, the Philippine government chose to surrender, chose to cooperate, chose to build the case against President Duterte for the ICC and evade the national Again, ma'am, I would go back to Republic Act 9851, which recognizes international tribunals. Yes, pero nahihilo na po ang buong sambayanan. Sabi ng Pangulo, Interpol, sabi rin ni Secretary Manualo, sabi ni And then the Interpol, ma'am, I was one of the first persons to say that the Interpol would play a part with whatever problems there would be with the ICC. Ang naalala ko po si E.S. Bersamin din na nagsabi. Before the Interpol. ES said that, I said it already before, Ay, ma'am. ganun ba? Okay po. So may Interpol. Pagkatapos, maliwanag sa certification ni Prosecutor Fadulion, Rome Statute naman ang kanyang ini-invoke. Pagkatapos, doon sa sinaunang hearing, ang SOJ natin, paulit-ulit na sinasaad na hindi ICC, kundi RA 9851 ang mahiwagang Section 17, Paragraph 2, last phrase. Tapos sabi naman, na iba na naman, naging IHL. Kahit wala namang gera o IHL kinalaman and sa Red Cross. 9851 I use in the same light, ma'am. Kasi that's our version of international humanitarian law, which is Republic Act 9851. Naku naman, paano naman naging customary pati jurisdiction at procedure? Hahayaan ko na lang. Pero sabi rin, walang jurisdiction ng ICC, pero may jurisdiction sa individual at sa krimen. Naku, parang panloloko na to, hinihilo na po kaninyo kami. Gulong-gulo na ako eh. Ilang Ano ho beses to ko eh, nang hindi sana binabasa. magulo to. Kung nag-withdraw tayo sa ICC, nirepeal din natin noong 9851. Hindi ho natin nirepeal eh. And it's supposed to be a companion bill. Kasi nauna pong i-pass ang Republic Act 1951 bago po tayo nag-accede sa ICC. Which means talaga yung naging basis po ng ating accession sa ICC ay 9851. Pero ang problema ho, nung nag-advise po kay President Duterte na umatras tayo sa ICC, hindi po binigay yung advice na i-repeal din ang 9851. Baka may maidagdag si Attorney Medina, yung constitutionalist natin, si Justice Ascuna. Talaga bang IHL ito? Talagang international humanitarian law, pati jurisdiction, procedure, administrative law, sakop na lahat ng IHL. Parang ang hirap naman tanggapin. Madam Chair, while the
This was in the previous hearing, to be fair po, not today. Yes. The question is whether or not the Philippine IHL law is relevant, since IHL is the law on armed conflict and there's no war. Okay. That is true, but then among the crimes covered by IHL is crimes against humanity. And crimes against humanity may be committed during peacetime as well as wartime. Consequently, the Philippine IHL, although generally addressing offenses committed during war, can also address offenses committed during peacetime because, as I said, certain offenses, such as crimes against humanity, are by definition crimes that can be committed during wartime as well as peacetime. Yes, that is to do with the nature of the crime po, Justice. Perhaps, Attorney Medina, you can bolt in. You were present in the first hearing. Pati ba naman jurisdiction, procedure, lahat yan sakop ng IHL? The jurisdiction of the ICC remains under the concept of a complementary jurisdiction, meaning that it kicks in only if the national judicial system is genuinely unable to genuinely prosecute or investigate the suspect. So, Is that the case po in the Philippines? Are we genuinely unable to prosecute? in the case of former President Rodrigo Duterte, the ICC apparently has reached the conclusion that the Philippines is unable to genuinely prosecute him because no case was filed against him after so many years, even after he stepped down from the presidency. That is the finding of the ICC. So they issued a warrant of arrest on the footing that they have their complementary jurisdiction has set in because the Philippines, as far as the former president is concerned, is unable to genuinely prosecute him. However, if the cases, for example, that would emanate from the Quadcom, the DOJ task force, the Senate Blue Ribbon hearing, the ICC investigations that utilized all the government agencies, if these resulted in a case and they were filed in the Philippines, certainly the Philippine courts are competent, able, willing to rule on this? Don't you think so, Honorable Ascuna po and Attorney Medina? Part of the reason, perhaps, of the inability to genuinely prosecute is the availability of witnesses. In cases of very high-level persons like former heads of state, the experience of the ICC is that the witnesses are generally afraid to testify in their home countries, so that even if the Department of Justice, for instance, is investigating, genuinely investigating the cases, the witnesses may not be forthcoming. In fact, the prosecutor of the ICC resorted to what they call internet invitation of witnesses, and in this way the witnesses came out through the internet, and I think the witnesses now are willing to testify in The Hague. Witnesses who would not be willing to testify here in the Philippines. So it's not the prosecution, it's the witnesses that makes it unable genuinely to prosecute the former president. Yes, thank you very much, Justice. Attorney Medina, would you like to add something to our understanding of IHL?
and procedure, Thank- jurisdiction, and such other matters. Thank you, Madam Chair. I think I get the point of our good secretary that the crime of crime against humanity is not just an international law crime. It's actually a crime in the Philippines, punishable in the Philippines. And 9851 actually provides Yes, that Given the naman person, po yun, Opo, pero oo. pati jurisdiction, pati Opo. procedure, lahat na lang naging customary law. No, that's the problem po. That if we have to comply with international law, we have to also comply with the Philippine laws, okay? And primarily, that would be the Constitution. So international obligations, yes, there's the principle of Pactus Servanda that we have to comply with international obligations, but that does not necessarily mean that we have to disregard constitutional protections under the Bill of Rights. Now, of course, there are a lot of debates going on whether or not the ICC should have jurisdiction or should we recognize the ICC, and that's precisely the point. It's not for the police, it's not for the executive branch to decide that. Ultimately, it should have been decided by a court of law because it involves the deprivation of liberty. Thank you po. Thank you very much, Attorney Medina. You had the privilege of hearing the debate last hearing. In any case, I'd like to go to another topic, and this is finally the private jet. The U.S. government will obviously have the last say on its executive order, although Section 1 is clear that properties of those who aided, sponsored, investigated, or provided material support to the ICC shall have their assets frozen. Maraming picture po nung tail code ng aircraft. Nandito ba yung CAAP, Secretary? Comsec, wala tayong CAAP. Sorry. Wala tayong CAAP. Wala rin tayong DOTC. Wala po, ma'am. Walang makapagsabi kung ano nga sasakyan na to. Yung tail code C5219, is anyone aware of what company it's registered under? Kasi nung nakaraan, nandito yung SEC. Nandito po ba yung SEC? Ayan, Attorney Bernal. Yes, Dati yes, sinabi ma'am. ninyo na ano yun? Alin na sino nga ba yung may-ari nito? Yung kumpanya, yung Pearl, naku, nakalimutan ko na. You just requested the company documents, ma'am. And we have the... Yung Asian Aero Pearl. Challenger Aero... Yung Challenger Aero, ang sabi na nabago kasi yung website ng Challenger Aero, kaya nalilito kami. Biglang nabago pagkatapos ng hearing. Hinahanap ko wala na doon. Sabi, the company arranged for the flight. We were able to get a screenshot of the article. So, palabas lang yung screenshot ng Challenger. Ayun, no? Ayan, Challenger Aero Air. Inimbitahan rin namin ang piloto. Wala naman po rito. Ayan, Challenger Aero Air. Baka yung SEC may alam kayo. Kasi nung second hearing narito kayo, pero ang problema, sabi niyo hindi pa na-request yung pangalan. we have already forwarded to the Secretariat, ma'am. So sino may-ari po? At sila ba may-ari ng eroplano or they just arranged the flight? Nalilito po kami. I just have the documents concerning the incorporators of the... per articles of incorporation, ma'am, Siya ba may-ari? we don't have the facts about the airplane or the assets of the corporation, ma'am. Ano yung Asian Pearl Aero? Yung unang hiningi. Yun daw yung registered owner? We only have Challenger Aero Air Corporation, ma'am, and Challenger Aero Aviation Pampanga Inc. We will verify with our if Yes, I think the first set, the Asian Pearl, was the first company that we asked you to check.
Nauna pa yun eh. I will verify with my staff, Your Okay, Honor. kasi ang mahirap dito, wala yung CAAP, wala yung DOTC. Ngayon, sinabi ni Secretary John Vic na the Office of the President ang nagbayad para sa jet. Tama ba to o hindi? Meron bang pwedeng sumagot nito? Dahil wala po si Secretary John Vic. At marami sa ating mga kababayan nagtatanong kung group effort ito, chismis rin ba to? Baka sina General Torre, sina Prosecutor Fadulion, nandun kayo sa Villamor. Alam ba ninyo kung paano itong eroplanong ito kinuha? O Ma'am, na-charter ba to? Ano ba nangyari rito? Ma'am, ang ano kasi, darating na naman tayo rito. Itong eroplanong to, nagagamit po ng presidente to. Oo, Paminsan-minsan. ginamit ulit. Pagkatapos nung pag-aresto ni Ngayon, Presidente Duterte, hindi ho namin ginamit pwedeng po sa amin pag-usapan. sa Ilocos. Hindi ho namin pwedeng pag-usapan yung travel arrangements ng presidente. These are national security matters. I think that we should respect, I don't think that we should really talk about this because this Nakikita is... po ng tao, ang mahirap ano ho, maging ang travel arrangement executive. po ng presidente in the past, the Mahirap present, maging and the future. executive privilege. Ay, nakabulat-lat sa lahat ng dyaryo. Hindi, pero yun nga, sinasabi ko ho, you cannot expect answers from us pagdating po rito. You cannot expect answers from us. Because, No, but, ano ho ito eh, pakikinabangan ito na susunod na Pangulo. Ginagamit ngayon ng Pangulo. Sabihin natin, hindi ho dapat pinag-uusapan. Kasi nga, Pero we hold pinag-usap- the life of the President as sacred. Po Hindi ho naman, pero natin, Secretary John Vic already said it was chartered and paid for by the Office of the President. I don't know if he has personal knowledge of that. How much but- was paid kaya? Well, that's speculative, ma'am. Meron bang official receipt? Meron bang bidding? Ay, What yun was nga, the mode of procurement? we cannot go into the details of travel arrangements because these have national The security request implications. was made in March I think we should 11. respect national security, ma'am. I think it's Yes, it's imperative. if you'll allow me to just ask, because this has already been divulged to the public, it's hardly secret. If it was national security at stake, it should never have been spoken about, but it's all over the media, and it came from government. That they only knew about the request, as you said, on March 11. Sa umaga ng March 11, nalaman ninyo yung Interpol. Pagkatapos ito, na-charter sa ilang oras lamang. Ando na ba yung eroplano nung nandun kayo sa Villamor, General Torre? Kasi abala kayo na isakay si Presidente Duterte. Nag-aabang na ba yung eroplano? Anong oras siya nandun? Kasi nagmamadali kayo para isakay na, di ba? I really don't know about the plane, ma'am. I only saw it around after mga mid-afternoon. Na tinuro sa akin, hindi ko pa nga sigurado, ma'am, kung yun nga aeroplanong gagamitin eh. So, bale, alas 3 ng umaga, na-procure na lahat ito. Kasi ang haba ng proseso natin, ilang araw, ilang buwan yan. I don't know what mode of procurement, pero sinabi, chinarter. Ang bilis naman, di ba? Ilang oras lang, sa hapon nandun na. Kaya nakakapagtaka. At as mentioned by Secretary Remulla, the security arrangements for the President are very, very stringent and have to be vetted time and time again, repeatedly. So the question still remains. The government clearly knows who owns the plane, and it's unclear how much they paid, what procurement process they determined, and who are the shareholders of said companies So, involved. again, ma'am, these have national security implications. I'd rather not talk about it. Yes, national security involves information that hasn't come out in the public, pero ito talagang binulat. But it's na- still national security, ma'am. Even if it came out in the public inadvertently, it still involves, still has severe national security implications. Okay, it came out in Senator John Vic's Pinky Web interview, so maraming nakapanood. Ang OFW naman natin, andito ang ating Secretary Kakdak. In the last hearing, as well as today's hearing, we're all terribly worried about the OFWs, and the OFWs overseas are terribly worried about themselves. If the administration can arrest a former president without a warrant issued by a Filipino court, paano na lang daw sila?
if they're suspected of having committed a crime overseas. Can anyone from DMW, wala naman yung OWA, ipaliwanag lang ninyo ang proseso kung isang OFW natin pinagdudahan o pinagsuspetsahan na sila ang nadali sa ang gumawa ng isang krimen, paano ba tiniturn over sa foreign jurisdiction yon? Itiniturn over ba ng embassy o ng DMW yung suspected Pilipino or sa DFA? Tiniturn over ba sa gobyerno? Paano ba yun? Madam Chair, meron po tayong set protocols and safeguards in the event na an OFW faces arrest in the host country. Ang konteksto po nito, yung OFW ay nasa host country. An OFW is somebody who has remunerated work and is not a citizen or permanent resident of the host country. At meron na po tayong mga procedures, ma'am. First and foremost, meron tayong welfare assistance, so mga welfare checks. Kung yung Tinatanong worker ko lang, paano tiniturn over kung naakusahan ng krimen, suspected, tapos tiniturn over sa foreign jurisdiction? Paano nangyayari yun? Ma'am, yung mechanisms po ng host country will come into play. The host Depende sa bansa. Yusek De Vega seems to be raising his Sige hand po. po. Quickly, Madam, because they're in a foreign country, they're under the jurisdiction of the host authorities. So if they commit a crime abroad, it will be the host authorities who will arrest them or prosecute them. And as Secretary Kakdak was saying, then we have our rules to give them due assistance, whether it's a lawyer, of course, jail visits. And so it's very regular. It's been So done for tutulungan many pa rin years. natin at bibigyan ng abogado. Opo. So kasi natatakot sila dahil hindi nga pinapasok si VP Sara. Natatakot ngayon yung mga OFW natin paano sila kukuha ng abogado? Hindi pala pinapayagan, miski dating Pangulo. Well, Madam, just to give it a good example, there were people rallying for President Duterte in Nakulong. Qatar, and we got them out. That's right. So, So, what safeguards are there to ensure that our OFWs, their rights to due process, which weren't recognized apparently, and their liberty or of abode are respected overseas? Kasi sumailalim na nga sila sa ibang bansa, sa batas ng ibang bansa. Maipagtatanggol ba natin sila? Natatakot na sila The safeguards were passed by no other than the distinguished members of the Congress, Madam, since 1995 with the Overseas Migrant Workers Act, and then now complemented by RA 11641, which created the DMW. The DMW has its action fund for OFWs, and we have our own assistance to national funds for foreign-based Filipinos who are not OFWs. Ilan pa ba ang nakakulong sa ibang bansa? Ma'am, by our count, and our lawyers are handling these cases, around 1,198 by our count, and these are active cases handled by our lawyers. Yes, at pinipilit ko nga ako personally na yung service of sentence gawin reciprocal na dito na lang sa Pilipinas. Pero hindi pa nagagawa yan. So alam natin na kapag Pilipino na parusahan sa abroad o kahit papano naipit sa gera nung panahon ng yung truck driver sa Iraq-Iran, naalala ko, talagang pinagpilitan natin na mag-ipon ng blood money, pagkatapos nakipagkalas pa tayo sa Alliance of the Willing para lang makuha yung isang truck driver. So talaga lahat ng effort, kahit na-convict na, kahit kriminal na nga ang tukoy, pinipilit pa rin natin iuwi. Kaya ngayon, natatakot sila, yung dating Pangulo na matanda at may sakit, bakit tinangay sa ibang bansa? Takot na sila. Anong masasabi natin? Ma'am, what we have po are mechanisms in which to defend our OFWs, more particularly with the DMW. Once they are faced with cases overseas in the host countries, nandun po ang legal retainers natin, ang lawyers natin on hand. Kung sila'y inaresto, pupuntahan sa police station, as what happened in the case of the Qatar 17. Based on the directive of the President, magkaroon ng jail visits. So nangyari po ng jail visits doon and welfare assistance and of course yung immediate release na na-secure sa kanila.
Okay, so yung 1,198, maiuwi ba natin sila? Ma'am, meron pong kanya-kanyang process, as mentioned by Yusek Ed, in the host countries. Meron ho, as far as I know, Soj is here, meron pong service of sentence agreements usually. As far as I know, the most recent one agreed was the UAE. We were there with the Soj who signed it. Konti pa lang, nasa 27 pa lang yata. Napakadaming bansa. Would not have first-hand information as to how many, but definitely meron tayo mga bansa na I just meron ng sponsored mga the last one agreements. with Canada po. Opo. There are some countries who voluntarily send sentenced persons home. The most recent one is Kuwait. But yes, generally it requires an agreement, ma'am. Secretary Manalo, please, mauwi ba natin sila? We will try as much as we can, pero depende rin sa nature of their crime. But for sure, they will be given adequate legal help. Tsaka kung pwede, we will try our best to bring them home. Sometimes we have an unexpected result, like yung nangyari sa Indonesia kay Mary Jane Veloso. They decided just to send her back. So it's really case by case, pero just ang policy natin is whenever we can, we'll do our best to try and bring them home or at least lessen their sentence. Depende sa nature of the crime or the... So nasa policy ba ninyo na iuwi rin natin si former President Duterte? Well, it's Hindi, sa general rule, inuuwi natin lahat ng Pilipino, di ba? Talagang kung ano-anong ginagawa natin, nakikisuyo, naninikluhod, nag-aambag-ambag para makapag-ipon ng pera, lahat na ginawa natin para maiuwi. Ito, tinangay sa labas. Iuwi ba natin? Well, for sure, definitely we will provide whatever assistance we can kung i-request the President. And of course, here it's slightly different kasi this is ICC. It's an international organization. But certainly Ang lahat pagkalam ng... ko, yung Davao City Council nagpasa ng resolusyon na iuwi. Well, A-actionan ba yan ng DFA, ng DMW? Alam ko, na-actionan ninyo lahat eh. pero the ICC ito eh. Yeah. Well, This is, Well, madam, pag nag-uuwi tayo ng Filipinos, kailangan may court, may court na release ng Wala court. namang court yung sa Qatar na 17, di ba? Yes, but- Pinakiusapan, pati yung kay Mary Jane Veloso na pakiusapan, wala namang court order. Senator, this is slightly At different. saka marami na nangyari ng nakaraan. Nakikipag-usap tayo, nagbabayad tayo, talaga naman na nakikisama tayo maigi para lang maiuwi. Well, number one, ang embassy natin nakatutok talaga dun sa whatever help we can give. Pero ang problema nito, ang kaano natin dito is the ICC, which is a court. So it's a little bit different from dealing with a government normally. So I think we are entering into a new area. Mahirap magano eh. Who will we appeal to sa ICC? We can only appeal to the judges. Another problem we also have is hindi na tayo member ng ICC. So technically, we do not deal with the ICC directly. And they will not recognize our government also. Ang hirap nga dyan, sir, is that you are not dealing with the ICC directly, but you are dealing with the Interpol with the same subject, yung warrant pa rin na galing sa ICC. So, Bakit hindi ba ganon? pwedeng- Yung hindi- warrant kikilalanin, Hindi ba pero pwede- yung pagligtas hindi.